Hi, Creepy Noipy. Tawagin niyo na lang ako sa alias na Kay. Gusto ko lang ikwento ang naging karanasan ko noong 2013 nung nagtatrabaho ako sa isang hotel. Hindi ko na lang babanggitin kung saang lugar yun para na rin sa privacy. Nung nagsisimula pa lang ako sa trabaho, pinalitan ko ang isang babae na nag-resign na. Sabi niya kasi magtutuloy na raw siya ng kolehiyo. Gabi rin ang duty niya, kaya siya na rin ang nagturo sa akin tungkol sa trabaho. Habang tinuturuan niya ako, may nasabi siya na tumatak sa akin. Lakasan mo lang ang loob mo, ha? Kasi may mga kababalaghan dito sa hotel. Lalo na sa room 310. Sabi pa niya, kapag madaling araw daw at may tumawag mula sa room 310, pwede ko raw sagutin. Pero mas mabuting wag na lang. Pagkalipas ng 3 buwan, naka-duty ako. Dahil walang guest, medyo nakaidlip ako sa desk. Bigla akong nagising nang may kumatok sa mesa. Napatingin ako sa hallway at may nakita akong taong naglalakad. Nakatalikod siya. Pero napansin kong parang uniforme ng sundalo ang suot niya. Luma at puno ng alikabok. Sinundan ko siya papunta sa exit. Nasa second floor ako noon. Pero pagdating ko sa dulo, bigla na lang siyang nawala. Sarado rin ang exit door. Wala akong nakita. Binaliwala ko na lang. Mga 3 linggo ang lumipas. Inutusan ako ng front desk na umakyat sa attic para kunin ang diaper na kailangan ng anak ng boss namin. Malakas ang ulan noon dahil may bagyo. Ang attic ay nasa 7th palapag at bukas ang gilid nito kaya ramdam ang hangin at ulan. Cellphone lang ang gamit kong flashlight at sobrang dilim sa paligid. Pagdating ko sa attic, binuksan ko agad ang ilaw at pinto. Malawak ang attic at doon nakaimbak ang mga gamit ng hotel. Habang nasa dulo ako at kinukuha ang diaper, biglang namatay ang ilaw malapit sa pinto at biglang sumara ang pinto. Inisip ko na lang na baka dahil sa hangin. Pero habang bumabalik ako, may biglang nahulog mula sa kisame sa gitnang bahagi ng attic. Sa sobrang kaba ko, pinatay ko na lang agad lahat ng ilaw at dali-daling umalis. Dinala ko agad ang diaper sa kwarto ng boss namin. Pagkalipas ng 2 buwan, mga 3:00 ng madaling araw, pinakiusapan ako ng front desk na ayusin ang kama sa isang kwarto sa 3rd floor. Kaka-check out lang ng guest at may susunod na darating. Pagpasok ko, bukas ang terrace, kaya sinara ko agad. Malakas pa rin ang ulan at hangin. Habang nag-aayos ako ng kama, biglang tumunog ang telepono. Sinagot ko agad, pero walang sumagot. Nagpatuloy na lang ako sa pag-aayos. Tumunog ulit ang telepono. Sinagot ko ulit at may narinig akong parang mahihinang ungol. Binaba ko na lang agad. Tumunog na naman. Sa pagkakataong yun, may narinig akong boses na parang naghihingalo. Kinilabutan ako. Binaba ko na agad ang tawag at mabilis kong tinapos ang ginagawa ko. Simula nun,
Palagi ko nang inaiisip yun tuwing naka-duty ako sa gabi. Hindi ko na tinapos ang kontrata ko. Pagkalipas ng isang buwan, nag-resign na ako at sinabing uuwi na lang ako ng Maynila. Hindi ko na sinabi ang totoong dahilan. Ayoko kasing masira ang reputasyon ng hotel. Pero ang totoo, ayoko na talagang bumalik dun.